Hello mga idol, so for today's vlog is papakita ko sa inyo kung paano pa kakainin tong mga hinanpid ko ng mga inakay ng African lovebirds. So ito po ay nasa 6 na araw pa sila simula nung napisa sila sa pugad o sa nest box ng kanilang parents. So iniwalay ko to sila, is the purpose is para maging team sila sa akin at ako ang kakilalanin nila na parents paglaki nila. So ito po yung proseso paano mag-team ng ibon, kasi kung malaki na to sila, matagal mo sila mapapaamo at kailangan mo ng mahaba-habang pasensya. Pero dito mga idol, kapag ito ay lumaki, since nga handpid na sila, ay masasanay talaga sila sa'yo. Kahit pakawalan mo to sa labas, ay babalik at uuwi ito, lalo na kapag masanay sila sa recall. So ito mga idol, ang gamit ko na formula ay Cerelac at saka Chick Booster. Yung Chick Booster na Integra ang gamit ko, tapos pinapowderize ko na lang sa Agribet yung binilhan ko kasi mayroon silang powderizing machine. So ayun, so sa pagpa-prepare nyo ito mga idol, dapat hindi masyadong malapot at medyo mga tubig-tubig pa, kasi kapag malapot, pag ganito kaliit, ay mabulunan sila at ma-stuck sa kanilang lalamunan at matagal nilang malunok at pwedeng maging sanhi ng kanilang pagkamatay kasi hindi sila makahinga kasi nabara yung pagkain na sticky at hindi malawnaw sa lalamunan nila. So ito mga idol, pinapakain ko, dapat magpapakain kayo ng ganito kaliit, since pagkuha mo dito sa kakugan ng kanilang mga magulang ay medyo may laman pa yan sa kanilang crop. Dapat hintayin mo muna ito na may labas nila o may dumi yung unang pagkain nila bago mo pakainin sila sa formula na ginawa mo, at para naman sa ganun hindi sila magkakaroon ng diferensya sa kanilang tiyan, kasi pwede itong maging sanhi ay hindi sila matutunawan dahil na-mix mo yung iba na pagkain nag-aawa ng kanilang parents at sayo. So ito mga idol, ganito kadami ang ilalagay mo na pagkain at kailan mo ititigil ang pagpakain sa kanila kung puno ng kanilang crop o masyadong punuin yung crop na aabot sa liig, kasi pwede ito maging makabara sa kanilang lalamunan at hindi sila makahinga at pwede silang mamatay. So ito mga idol, ito na ang pangatlo na papakain ko. So kapag magpapakain kayo ng ganito kaliit mga idol, dandahanin mo lang ipisin yung sirens sa kanilang bibig, at saka pag nararamdaman na nila yan na mayroong pagkain o mayroong pumapasok sa kanilang bibig, nganganga yan at bubuka yung mga bibig nila at kakain yan. So pag ganito mga idol, habang pasensya talaga ang kailangan, kasi pag ganito mahaba pa talaga, kasi every 2 hours papakainin mo naman sila. So ito siguro pag maging nasa 3 weeks na ito, lilitaw na ang kanilang kulay. At ito pala ay mga African lovebirds o Albs 2. Dalawang uri ng African lovebirds kasi mayroong Albs 1 at Albs 2, at ito ay mga eye-ring, yung may kuti yung mata. So ganito yung empty, dapat ganito ka-empty yung crop nila mga idol, papakainin mo yung ganito kalit na mga ibon, yung medyo hindi na wala na masyadong laman yung crop nila. So ayan, nakakaaliw at nakakatuwa din ng ganito mga idol, lalo na pag makita mo sila magsusurvive sila lahat at lumaki. So ito mga idol, 4 ang kinuha ko kasi walang pailaw yung beadings natin na ginawa sa kanila. So 4 sila para sa ganun magyayakapan yan sila pag matutulog at nagbibigay ng init sa isa't isa ng kanilang katawan. At gumamit ako ng kusot para naman dagdag, para hindi sila lamigin ng gusto. So ilang ulit na rin ako ng handpid, at yung una kong handpid ay hindi na masyadong tame kasi hindi ko na pinapakawalan at pinapalipad, at sana itong bago na naman ay bago na namang tuturuan. So ayun mga idol, maraming salamat sa panonood. Update ko na lang kayo sa next video
ng mga bagong inakay na hinanpid ko ng mga ibon. Hanggang sa muli, salamat.